Magandang gabi, Kuya Renz, at sa lahat na nakikinig. Ako nga pala si Marco, 33 years old na sa kasalukuyan. May katamtamang taas at saktong hubog ng katawan. Kayo manggi at talagang Pinoy ang datingan. Ang aking pong kwentong ibabahagi sa inyo ay hindi normal na pag-ibig. Opo, tama po kayo. Dahil sa kwentong ito ay kapwa lalaki ang aking karelasyon. Kuya Renz at sa mga tagapakinig, ako po ay silahis o bisexual. Pwedeng umibig sa babae at sa kapwa lalaki. Taong 2014 po ito nangyari. Kasalukuyan po ako noong may girlfriend. Nasa pang-8 buwan na ang aming relasyon. Sa panahong ito, Kuya Renz, ay masaya kaming nagmamahalan. Hanggang dumating ang araw na kailangan niyang lumayo upang mamasukan sa Maynila. Sa panahong iyon, ay kasalukuyan naman akong may trabaho sa aming bayan. Kuya Renz, alam kong batid ninyo ang lungkot ng mag-isa. Tanging cellphone na dikipad lamang noon ang aming gamit sa aming komunikasyon. Hindi pa iyon ganoon ka-high-tech para makapag-video call kagaya ng sa ngayon. Kaya labis pa rin ang aking pangungulila kay Tessa. Noong mga panahong iyon, Kuya Renz, uso rin ang clan. Texter clan kung tawagin. Di ko nga alam kung bakit ako napasali sa Texter clan na iyon. Gayong ayaw ko sa ganoon. Hindi ko alam na ito pala ang magpapabago sa takbo at tibok ng aking puso. Heto na nga po, nagset na ng eyeball ang Texter clan kung saan ako ay kabilang. November 1, 2014. Ito ang napiling petsa at opo, araw ng mga patay sapagkat marami sa miyembro ang uuwi at makakadalo. Kasama na nga ang aking girlfriend na si Tessa. Excited ako, Kuya Renz, sapagkat magkikita kami at bukod doon, first time ko po nadadalo sa tinatawag na eyeball. November 1, 2014. Mas pinili ko po, Kuya Renz, na pumasok sa trabaho sa araw na ito. Sapagkat wala naman akong dadalawin sa sementeryo. Sayang rin ang kita. Ngunit maaga naman akong nagsara ng shop. Nabatid din naman ni Boss Rowie. Dadalo kasi ako sa eyeball. Pagdating ng hapon nga ay naghanda ako upang makadalo sa eyeball. Naligo, nagbihis, nagpabango at bumili ng alak na aking dadalhin sa venue. Kuya Renz, sa bahay ng girlfriend ko nga po pala ang venue, kaya mas na-excite ako. Pagkarating ko nga po roon, ay binating nila ako at isa-isang nagpakilala kasama ang codenames na gamit sa clan. Sorry ha, umpisa ko. Na-late kasi ako eh. Ako nga po pala si Marco o Black Angel sa ating clan. Pakilala ko sa kanila, Kuya Renz. Dumaan ng maraming oras, mga kwentuhan, biruan at inuman. At may napansin akong isang lalaki na panay sulyap sa akin. Siya si Eko. Maputi, maliit sa akin ng kaunti, maporma. Sa Cavite kasi siya nagtatrabaho. Hindi siya kasali sa aming Texter clan. Sinama lamang siya ng kanyang pinsan, Kuya Renz, bilang guest. Doon ko nga nalaman na pinsan siya ng kaibigan kong si Jepoy na dati kong ka-boardmate noong nagkokolehiyo pa ako. Kuya Renz, dumaan ang gabi na napakarami naming nagawang magkakaklan. Nag-ghost hunting, takutan sa sementeryo,
Picturan sa plaza at kung ano-ano pa hanggang nagsiuwian na kami. Dumaan ang mga araw at bumalik na ang ilan sa kanilang mga trabaho. Kasama na rin si Tessa na aking girlfriend. Muli, sa cellphone na lang kami nag-uusap, Kuya Renz. Maraming araw ang nagdaan hanggang may nakita akong post sa FB ng larawan namin noong eyeball. Dahil may pagkabuli po ako, Kuya Renz, ay nag-comment ako sa larawang iyon at binuli ko si Echo. Kuya Renz, hindi ko alam na ang comment kong iyon sa comment section ang maglalapit sa aming dalawa at unti-unting magpapabago sa aking nararamdaman. Sa bawat araw na nagdaan ay nagpatuloy ang ganoong eksena namin sa comment section. Palitan ng bully words hanggang isang araw ay naglakas loob na po ako na i-chat siya privately. Hindi para sa kung saan man, kundi para bulihin pa rin siya. Nasa ganoon kaming mga eksena, Kuya Renz, nang aking napansin na tila ba hinahanap-hanap ko ang mga biruan namin iyon. Na-excite at masaya ko sa tuwing kami ay magkausap. Isang araw ay biniro ko siya sa chat ng ganito. Baboy, may sinabi sa akin ng pinsan mo. Ano? Ano sinabi sa'yo ni Jepoy? Tanong naman niya. Crush mo daw ako? Kuya Renz, iyon po ay gawa-gawa ko lang. Ngunit ang aking ikinabigla ay ang kanyang tugon. Itutuloy po natin ang kwento sa part 2 nito. Napapamagatan natin muling pagkikita. Sa mga nais po pong makapakinig ng part 2 ng kwento ni na Marco at Echo ay mag-comment lamang sa comment section.